Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa gabing ito ang tatalakayin natin at pag-uusapan itungkol dito sa mga chikat mainit talagang pinag-uusapan ng mga fans tungkol kay Kimi na kung saan ay focus po muna daw sa kasal. Hoy, gaano ba to totoo? Katotoo. Pansin kasi nila yung schedule daw ni Kimi ay hindi ganoon ka-overloaded. Unlike before, mukhang maluwag ang schedule daw ni Kimi ngayon. Alam niyo naman daw si Kim Chiu ay hindi yan matatali. So, pag-usapan nga natin ang tungkol dito. Pero bago po yan, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button dyan at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu at Paolo Avellino, sagot na po natin yan. Samantala narito ang ilang mga comment na napili natin basahin tonight mula sa ating taga-subaybay hinggil sa mga nagdaan nating balita bilang pasasalamat sa kanilang walang sawang pagtutok at pag-antabay sa ating update. So narito po ang komento ni Ma'am Tina Ramos. Magandarang gabi sa'yo. Ano ba kayo? Walang against si Ogie kay Kim. Hindi rin naman siya ang nagsabi kundi si Baldwin. Normal naman yon, di ba? Mas maganda nga makapag-ingat si Kim. Pwedeng mangyari. Huwag naman sanang ganon, lahat panoorin nyo para mas maganda na ang may alam kaysa mabibigla na lang din. Diba? Be open-minded dahil Kim Pao natex din ako. Walang masama doon kundi pagdasal natin ang kapwa natin at gabayan tayong lahat. So, ibig sabihin, Ma'am Tina Ramos, naniniwala kayo sa hula na yon na posibleng mangyari kay Kim Chiu? Kahit alam niyo naman na napaka lusog nitong si Kimi. Well, hindi po tayo lahat pare-pareho kung paano i-take po yung mga bagay-bagay at tanggapin, di ba? Kagaya ni Kim Chiu, hindi po natin alam kung tanggap ba niya, kung okay lang po sa kanya yung gantong klaseng hula sa kanya. Nakaka-shock naman kasi talaga. So, hindi natin alam yung naramdaman niya after the hula na yun sa kanya. For sure, nakarating yan kay Kim. Si Kim pa ba? Active po yan sa social media. Hindi natin alam kung paano yun tanggapin ni Kim Chiu. Nasaktan ba siya? Nainis? Or okay lang sa kanya? Kagaya ng mga Kim Pao fans natin, di ba? Hindi po lahat sila okay sa naging hula po na yun. Hindi natin masasabi na okay lang dahil at the end of the day, it can cause panic kasi. And parang pagde-declare na kasi yung sa kanya, since nakikita nga daw niya iyon sa future ni Kim Chiu, nakikita niya na mangyayari kay Kim. Buti ba sana kung sinabi niyang, Kim, ingat ka, always ingatan mo yung kalusugan mo, yung ganong paalala lang. Pero nakikita daw niya kay Kim yun. So, no, di ba? Nakaka-alarma. So, at nakaka-cause po siya ng panic talaga. Kung talagang paalala lang sana, okay lang. At the same time, yung hindi naman kay Ogie nang galing. Sinabi ko rin yan pero alam niyo, sabi ng mga fans, nakipag-collaborate siya kay Ogie Hindi mo matatanggi na collab sila ni Ogie. So, sabit pa rin si Ogie doon. Hindi, alam niyo yung trust kasi ng mga fans parang nawala na kahit hindi galing kay Ogie, pero collab sila. Anong iisipin ng mga fans? Samantala, tumungo naman tayo dito sa komento po ni Ma'am Dina La Forteza. Magandang gabi po sa inyo. Miss Gandara, sana nga pakasal na
Kim Pao. May starlet na naman na hindi ko alam ang name kasi hindi naman sikat na naghayag na naman ng pagkagusto na makatrabaho si Paolo. Sabi ng starlet, gustong gusto niya maranasan si Paolo dahil magaling daw. Gutom na gutom daw siya kay Paolo maka-work. OMG, saan siya nagugutom kay Paolo? Sana pakasal na ang Kim Pao para magkaroon ng kahihiyan mga babaeng naghahangad kay Paolo. Ayun, magkakaroon ng kahihiyan nga pa nagkataon. Kasi syempre, nakatali na si Pao. Kumbaga yung mga words may iwasan na. Pero yung pag-admired kay Paolo, hindi kasi natin siya maiiwasan. Since pogi naman talagang tunay si Paolo. So kung may maghangad man kay Paolo na makatrabaho, ganun talaga, nasa sila, showbiz industry. Tapos hanggat hindi pa naman nga married si Paolo or hindi naman na publikado na kasal siya, may asawa, talagang meron pa rin hindi mahihiya na ipangalandakan yung pagkahangad kay Paolo Avellino. So sa ngayon, pasensya na lang talaga muna. Hayaan natin sila at the end of the day na kay Paolo pa rin naman yan. Kung hahayaan at gustuhin niya rin na makatrabaho ito. Samantala, ayon naman kay Madam Edith na doon sa Magandarang Gabi. Hello Gandara, matanong ko lang, anong pangalan ng manghuhula? Baldwin ano? Mas power pa siya sa Diyos? Hoy Baldwin, itigil mo na ang hula-hula mo sa inyo na lang. Kamang hula. Hulaan mo yung pamilya nyo para mamilyonaryo kayo. Sino bang nag-utos na hulaan nyo ang Kim Pao? Maski ikaw naiinggit, sana makarma ka. Hindi natin hawak ang ating kapalaran except ang may kapal. Only Jesus Christ knows our future in life. Huwag mong kalimutan, tao ka lang at gawa ka lang ng Diyos. Kapal na mukha, Baldwin, mong mga bawiin mo mga sinabi mong negative issues ng Kim Pao. Tigil ka na kasi prayers lang ang sagot sa ating kapalaran. So ito yung sinasabi ko, ano nga sila, collab sila ni Ogie Diaz. So tapos ang tanong dito ni Edita, sinong nag-utos? Yan yung naiisip ng mga fans na kahit sabihin natin na hindi kay Ogie nang galing. Yun yung naiisip ng mga fans kasi collab sila. At the same time, sino yung ano yung pangalan ni Baldwin? Rudy po ata o Ruby? Rudy Baldwin. So ayan, lagi po yung may mga hula-hula. Marami naman po hindi nagkakatuon. Totoo. Yung kay Ivana raw, nabasa ko, yung hula niya kay Ivana, dami na niyang hula. Hanggang ngayon, walang nangyayari. Pero alam niyo, may nagtatanggol pa rin sa kanya. Sinasabi na, yung hula naman yan ay wala namang exact time and date. So, hindi nangyari ngayon. Hindi raw ibig sabihin na hindi na mangyayari. Hay nako, may fans din pala. Anyway, dumako tayo dito ngayon sa balikat ni Paolo Avellino na pa rin, nasa healing process pa raw. And napansin ng mga fans na yung schedule ni Kimi ay hindi naman overloaded. So palagay nga nila ay wifey mode muna si Kimi, naalagaan muna si Pao. At ito yung reason kung bakit hindi muna tumatanggap ng mga projects. Dati-rati kasi kaliwat kanan, kung hindi rehearsal, may photoshoot, or may taping. Pero mukhang nagno-no ata muna si Kim at naglilinis na schedule ayon sa mga sabi-sabi sa social media. Kasi inaalagaan muna niya si Paolo. And focus daw muna sa kasal. Huy, kasal talaga. Alam niyo, nag-2026 lang, maugong na yung kasal na ang Kim Pao. I-announce na nila yung proposal. Basta, ang init ngayon tungkol dyan na para pang pagsisigawan na nila Kim and Paolo na sila na magpapakasal na sila. Since meron din daw Since meron daw sinabi sa Ogie na papakasal din daw ang Kim Pao,
and all. So, napakainit niyan ngayon. Ako, sana'y totoo. Sana nga'y totoo, napapakasal ang Kimpo at nakafocus ngayon si Kimi doon. Diba? Para mabigyan niya ng oras naman yung kanyang sarili, ang kanyang future family. Ganyan na. Siyempre, katutuwa yan ng mga fans. Kasi sabi nila, si Kim hindi yan mapapakali nang walang ginagawa. Ultimo workout, pilates, walang update daw si Kimi na parang nagbabawas nga ng schedule. Na para bang for the busyhan ng person sa personal matters. Uy, ano kaya yung personal matters na yan? Anong palagay nyo, mga Kimpawnatics? Anong tingin ninyo? Abay, nagsisimula na nga ba na mag-prepare ng ganto ganyan, mag-meeting ng ganto ganyan and all para sa kasal. Uy, nakaka-excite naman. Kahit may hulang hindi daw po maganda tong 2026. Di ba sabi nga, Diyos lang naman ang nakakaalam. So, yun lang po muna nating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And kita-kits po tayo muli sa mga susunod nating chikas. Maraming pong salamat.